10 taon ang pinalipas ni Isadora Elise Luis para paghandaan ng isang layunin, ang durugin ang pamilya Montgomery, ang pamilyang itinuturo ng kanyang alaala ng pamatay sa kanyang mga magulang. Gamit ang talino't ganda, pinasok niya ang mundo ng mga bilyonaryo bilang isang consultant para akitin ang playboy na tagapagmana na si Brian Adam Montgomery. Ang plano, gamitin si Adam para makuha mga ebidensyang magpapabagsak sa kanyang ama. Ngunit sa isang gabi ng bugso ng damdamin, pinagkaloob ni Iza ang sarili sa maling tao. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, natuklasan ni Iza ang isang mas madilim na katotohanan na ang tunay na kaaway ay nagtatago lang sa anino at ang mga Montgomery ay biktima rin ng manipulasyon. Sa gitna ng panganib at pagtatangka sa kanyang buhay, malalaman ni Iza na siya ay nagdadala ng triplets. Paano itutuloy ni Iza ang paghihigante kung ang lalaking dapat niyang pabagsakin ay siya palang kais sa isang kuta niya at ng kanyang mga anak? Sa pagitan ng puot at pagmamahal, alin ang mananaig? Ang kadiliman ng nakaraan o ang liwanag ng bagong simula? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Muli ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kukurot sa inyong puso at pagpapatayo ng inyong mga balahibo. Ngayon, isang obra mula sa panulat ni Miss Ayasha ang ating pagsasamahan. Isang kwento ng matinding paghihigante na nauwi sa hindi inaasahang pag-ibig. Handa na ba kayong malunod sa emosyon at mabigla sa mga revelasyong yayanig sa inyong mundo? Tutok lang dito sa Ayasha TV dahil sa bawat kabanata may lihim na mabubunyag. Simulan na natin. 10 taon. 10 taon nang lumipas pero tila kahapon lang nangyari ang lahat sa isipan ni Isadora Elise Ruiz. Ang amoy ng pulbora, ang malapot na dugo sa sahig at ang huling sulyap sa mga mata ng kanyang mga magulang bago sila tuluyang bawian ng buhay. Lahat ng iyon nakaukit sa kanyang pagkatao na parang isang sumpa. Iza, sigurado ka na ba rito? Untag ng kanyang kapatid na si Isaac habang pinapanood siyang mag-ayos ng suot na itim na cocktail dress. Masyado mapanganib na pasukin ng kumpanya ng mga Montgomery. Isang maling galaw mo lang baka hindi ka na makalabas ng buhay. Hinarap ni Iza ang kapatid, malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng takot. Ang takot ay para lamang sa mga walang pinaglalaban, Isaac. Sinuportahan tayo ng tadhana. Sa loob ng 10 taon, nagpakadalubhasa ako, nagpalit ng pangalan, nagtago sa likod ng ibang mukha. Ngayong gabi ang anino ng nakaraan ay magsisimulang maningil. Hawak ang isang huwad na pagkakakilanlan bilang si Elise Salvador, isang top-tier marketing consultant mula sa Singapore. Pumasok si Iza sa engranding charity gala ng Montgomery Group of Companies. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang mga kaaway. Ang target niya, si Leonardo Montgomery, ang matandang tinuturo ng kanyang mga source na utak sa pagubos ng pamilya Ruiz para sa kontrol sa lupain at negosyo. Ngunit ayon sa plano, kailangan muna niyang dumaan sa pinakamahina ngunit pinakamapanganib na bahagi ng pamilya, ang kaisa-isang tagapagmana. Ladies and gentlemen, the heir of the Montgomery Group, Mr. Brian Adam Montgomery. Bumukas sa malaking pinto at pumasok ang isang lalaki na tila kinuha lahat ng atensyon sa silid. Matangkad, may panga na tila nililok ng mga Diyos at mga matang mapupungay ngunit puno ng panganib. Si Adam, ang kilalang billionaire playboy na walang ibang inatupag kundi magpakasasa sa yaman at babae. Bahagyang napakuyom ang palad ni Iza. Ito ang anak ng pumatay sa mga magulang ko. Sa ulo niya sa sarili. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa isang mamamatay tao. Naglakad si Iza patungo sa bar, sinisigurong mapapansin siya ng binata. Hindi siya nabigo. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak humalo sa hangin. I don't think I've seen you in any of our board meetings, miss. Ang boses ni Adam, baritono, may kasamang kakaibang charm na kayang magpalambot sa kahit sinong babae. Hinarap siya ni Iza ng may matamis ngunit misteryosong ngiti. Elise Salvador, I am the new consultant your father hired, or maybe he hasn't told you yet. Masyado kayatang abala sa ibang bagay, Mr. Montgomery. Tinaasan siya ng kilay ni Adam. Tinitigan ang kanyang mga labi na tila ba sinusukat siya. A consultant? You look more like a dangerous distraction to me, Elise. Dangerous?
Tumawa ng mahina si Iza, isang tawang praktisado at puno ng pang-aakit. Hindi mo pa alam kung gaano ko kadelikado, Adam? Sa unang pagkakataon, nakita ni Iza ang pagkislap ng interes sa mga mata ng binata. Alam niya, kumagat na ang pain. Ito na ang simula ng kanyang paghiganti. Handa siyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo, makuha lamang ang hustisyang matagal na niyang pinagkait sa sarili. Ngunit habang nakatitig sa mga mata ni Adam, may kung anong kaba sa dibdib ni Iza na hindi niya maipaliwanag. Isang babala, nasa larong ito, hindi lang buhay ang itataya niya kundi pati na ang kanyang puso. Hindi inalis ni Adam ang kanyang paningin kay Iza. Sa dami ng babaeng naghahabol sa kanya, sanay na siya sa mga tinging puno ng pagnanasa. Ngunit iba si Elise. May kung ano sa mga mata nito na tila ba binabasa ang bawat ibla ng kanyang pagkatao. Isang halo ng hamon at misteryoso. Isang consultant na may ganitong ganda. Tila nagiging mapagbiro ang tadhana sa akin. Ani Adam sabay lapit ng kanyang mukha, sapat na para maramdaman ni Iza ang mainit nitong hininga. Hindi umurong si Iza. Sa halip, mas talo niyang tinaas ang kanyang noo. Huwag mong hayaan na malito ka sa panlabas na anyo, Mr. Montcalm. Narito ako para ayusin ang mga butas sa kumpanya ninyo, hindi para maging bahagi ng koleksyon mo. Tumawa si Adam, isang tunog na malalim at nakakaakit. I like you. Matapang. Bihira mga babaeng kayang tumitig sa akin ng diretso nang hindi nanginginig ang mga tuhod. Baka dahil alam ko kung anong totoong halaga mo, sagot ni Iza. Isang anak ng mamamatay tao. Dagdag niya sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng usapan, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila, si Leonardo Montcalm. Kumulo ang dugo ni Iza. Ito ang mukhang nakita niya sa mga dyaryo at sa kanyang mga panaginip sa loob ng 10 taon. Ang lalaking nag-utos na burahin ang mga Ruiz sa mapa. Adam, I see you've met our new consultant. Malamig na sabi ni Leonardo. Lumingon to kay Iza. Miss Salvador, I expect results. Ang Montcalm Group ay hindi tumatanggap ng mediocrity. Makakaasa kayo, sir. I ensure that everything gets what it deserves in the end. Makahulugang sagot ni Iza. Nang umalis si Leonardo, naiwan ang tensyon sa pagitan ni Iza at Adam. Inanyayahan ni Adam si Iza sa VIP lounge ng hotel para sa isang mas private na diskusyon tungkol sa kumpanya. Alam ni Iza na ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makuha ang tiwala ni Adam para makapasok sa kanilang main server at makuha ang mga ebidensyang magpapabagsak sa kanila. Sa loob ng madilim at tahimik na lounge, nagsalin si Adam ng alak. Tell me, Elise, bakit pakiramdam ko may mas malalim kang dahilan sa pagtanggap sa trabahong ito? Naupo si Iza sa tapat nito. Dahan-dahang itinaas ang kanyang binti na lalong nagpaigting sa titig ng binata. Gusto kong hamon, Adam, at ang mga Montcalm ang pinakamalaking hamon na hinarap ko. Is that so? Lumapit si Adam. Hinawakan ang isang hibla ng buhok ni Iza. O baka gusto mo lang mapalapit sa akin? Masyado kang bilib sa sarili mo, bulong ni Iza. Kahit sa loob-loob niya kinakabahan siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panganib. Nagpalitan sila ng mga salitang puno ng double meaning. Bawat ngiti ni Iza may lason at ang bawat titig ni Adam ay tila ba isang bitag. Ngunit, habang tumatagal ang gabi, napansin ni Iza ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa likod ng maskara ng pagiging playboy, may lungkot sa mga mata ni Adam sa tuwing nababanggit ang kanyang ama. Akala ng lahat, perpekto ang buhay ko dahil ako ang tagapagmana. Biglang sabi ni Adam. Tila nakalimutan na ang kanyang laro. Pero sa mundong ito, kailangan mong maging masama para mabuhay. Saglit na natigilan si Iza. Nagsasabi ba siya ng totoo? O bahagi lamang ito ng kanyang pang-aakit. Hindi dapat siya magpalambot. Ang misyon ay paghihiganti. Kung ganon, pareho pala tayo, sabi ni Iza habang hinahawakan ang kamay ni Adam. Dahil handa rin akong maging masama para makuha ang gusto ko. Sa isang iglap, hinila ni Adam si Iza palapit sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod na tanaw mula sa bintana, naramdaman ni Iza ang panganib ng kanyang ginagawa. Isang maling galaw at baka siyang lamunin ng sarili niyang apoy. Ang hininga ni Adam ay parang apoy na humahaplos sa balat ni Iza.
Sa loob ng VIP lounge na tayang ilaw lamang mula sa labas ng bintana ang nagsisilbing tanglaw, tila huminto ang mundo. Alam ni Iza na ito na ang sandaling maaari niyang makuhang lahat ng impormasyong kailangan niya, isang sandali ng kahinaan mula sa isang Mont Grammy. "You are playing a dangerous game, Elise," bulong ni Adam. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagnanasa. "Hindi mo ba alam na kapag lumapit ka sa apoy, siguradong masusunog ka?" "Handa na akong masunog, Adam," sagot ni Iza. Ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang kalooban ay nagtatalo. "Para sa mga magulang ko," paalala niya sa kanyang sarili. "Kailangan kong gawin to para sa katarungan." Sa isang mabilis na galaw, nilapat ni Adam ang kanyang mga labi sa labi ni Iza. Ito ay isang halik na hindi tulad ng inaasahan ni Iza. Hindi ito mapang-api sa halip, puno ito ng gutom at tila may tinatagong pangungulila. Doon, sa gitna ng silid na iyon, tila naglaho ang pagkatao ni Isadora, ang mapaghiganti at tanging si Elise ang naiwan. Isang babaeng marupok sa harap ng isang lalaki na may nakakalunod na karisma. Dinala sila ng bugso ng damdamin sa isang silid sa penthouse ng hotel. Ang bawat haplos ni Adam ay tila ba sinusubukan burahin ng puot sa puso ni Iza. Habang ang bawat halik ni Iza ay isang paraan para makalimutan ang bigat ng 10 taong paghihintay. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at ang kanyang huling depensa sa maling tao, sa anak ng taong pinaka-kinasusuklaman niya. Nang magmadaling araw, dahan-dahan na nagising si Iza. Ang malamig na hangin mula sa aircon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Tiningnan niya ang natutulog na si Adam sa kanyang tabi. Napakaamo ng mukha nito, malayo sa mapanganib na playboy na nakilala niya sa gala. "Anong ginawa mo?" tanong niya sa sarili habang mabilis pinupulot ang kanyang mga damit. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na clutch bag kung saan nakatagong isang high-tech na USB device. Habang natutulog si Adam, mabilis siyang lumapit sa suot nitong pantalon at kinuha ang smartphone nito. Gamit ang fingerprint ng binata, na dahan-dahan niyang kinuha habang mahimbing tungtulog, nabuksan niyang access sa mga personal na file nito. Mabilis ang kanyang mga kamay. Kinopya niya lahat ng email thread sa pagitan ni Adam at ng kanyang ama, si Leonardo. Ngunit habang tumatakbo ang progress bar ng pag-copy, isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon sa isang encrypted folder. Ruiz, 2016. Napasingap si Iza. Gusto niyang buksan ang folder na yon, ngunit bigla gumalaw si Adam. Mabilis niyang tinanggal ang USB at ibinalik ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito. "Elise?" Mahinang tawag ni Adam. Ang boses ay puyat. "Bakit ka nakatayo dyan?" Pinilit ni Iza na maging kalmado. I have to go, Adam. Maaga pang flight ko para sa isang meeting." Bumangon si Adam at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang braso. Akala ko ba may koneksyon tayo?" Tumingin si Iza sa kanya at sa isang pagkakataon, ang kanyang maskara ay bahagyang nalaglag. "Ang koneksyon natin ay isang pagkakamali, Adam. Isang malaking pagkakamali." Mabilis na lumabas si Iza ng silid bago pa siya tuluyang lamunin ng emosyon. Pagdating sa elevator, napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit at ang puot muling nagbalik, mas matindi kaysa noon. Nakuha na niya ang impormasyon pero ang kapalit nito ay ang kanyang sariling dangal. Hindi niya alam ang gabing yon ng pagkakamali ay hindi lang mag-iiwan ng sugat sa kanyang puso. Mag-iiwan din to ng isang regalong hindi niya kailanman inaasahan. Isang linggo dang lumipas mula ng gabing yon sa penthouse, ngunit tila nakatatak pa rin sa balat ni Iza ang bawat haplos ni Adam. Sa loob ng kanyang circuit office, isang tagong unit sa isang luma, ngunit secure the building, nakatitig siya sa monitor ng kanyang laptop. Binubuksan niya ang encrypted folder na nakuha niya, Ruiz 2016. "Ito na yon," bulong niya sa sarili. Ang ebidensyang magpapatunay na ang mga Mont Grammy ang pumatay sa kanila. Ngunit habang binabasa niya ang mga email at nakikita mga scan documents, nagsimulang kumunot ang kanyang noo. Ang mga dokumento hindi naglalaman ng plano ng pagpatay. Sa halip, ito'y mga liham ng pakikipag-ugnayan ni Leonardo Montcalmi sa kanyang ama noon para sa isang merger. Ang mas nakapagtataka, may mga dokumento ng babala mula sa mga Montcalmi patungo sa mga Ruiz tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Vanguard Holdings. "Vanguard?" tanong ni Iza.
Sila naging pinakamalaking karibal namin noon. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga, tumunog ang kanyang telepono, isang unregistered number. Hello? Elise? O baka dapat kong sabihin, Iza? Naligas ang buong katawan ni Iza. Ang boses na yon, kay Adam yon. Paano mo nalaman? Hindi ka lang naman marunong mag-imbestiga. Mahinahon ang boses ni Adam. Walang galit, kundi lungkot. Magkita tayo sa lumang pier. Ngayon din, kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa gabi ng trahedya, pumunta ka. Kahit alam niya na maaaring bitag ito, pumunta si Iza. Bit-bit ang kanyang baril na nakatago sa ilalim ng jacket. Hinarap niya ang malamig na simoy ng dagat sa pier. Nakita niya si Adam, nakasandal sa kanyang itim na sasakyan, nakatingin sa malayo. Bakit mo ako ipinatawag? Diretsahang tanong ni Iza. Humarap si Adam, namumula ang mga mata nito. Akala mo ba, masaya kaming mga Montgomery sa nangyari sa pamilya ninyo? 10 taon ko rin kinwestiyon ng tatay ko, Iza. Akala ko rin siya ang may gawa. Dahil siya naman talaga, sigaw ni Iza. Lahat ng ebidensya sa kanya nakaturo. Yon ang gusto nilang isipin mo, sabi ni Adam habang lumalapit. May mga banta sa amin ngayon, Iza. Ang mga taong pumatay sa magulang mo, sila rin ang nagtatangkang pabagsakin ang kumpanya namin ngayon. Kaaway sila sa negosyo, ang Vanguard Holdings. Ginamit nilang pangalan ng tatay ko para pagtakpan ng sarili nilang dumi. Napaatras si Iza. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Bakit ko kailangan magsinungaling? Hinawakan ni Adam ang balikat ni Iza. Nangyari sa atin, Iza. At kung balak mo kong patayin, sige, gawin mo na ngayon, pero maniwala ka, hindi kami ang kalaban mo. Bigla, may narinig silang putok ng baril mula sa malayo. Isang bala ang tumama sa salamin ng sasakyan ni Adam. Mabilis sinila ni Adam si Iza para protektahan ito. Sino sila? Tanong ni Iza habang nagtatago sila sa likod ng sasakyan. Ang Vanguard. Sagot ni Adam habang naglalabas din ng sariling armas. Mukhang nalaman nila na nag-uusap tayo, Iza. Kailangan natin makaalis dito? Sa gitna ng palitan ng putok, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Iza. Hindi lang takot kundi isang matinding hilo at pagsusuka. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang matinding tensyon at ang kakaibang nararamdaman ng kanyang katawan ay tila may gustong ipahiwatig. Iza, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Adam. Hindi makasagot si Iza. Sa sandaling yon, ang kanyang paghihiganti ay tila nagiging isang malaking puzzle. Paano ko ang 10 taon niyang galit ay nakatuon sa maling tao? At paano ko ang gabing pinagsisihan niya ay nagbunga na ng isang bagay na habang buhay magtatali sa kanya sa lalaking ito? Mabilis ang bawat pintig ng puso ni Iza habang humaharurot ang sasakyan ni Adam palayo sa pier. Ang bawat putok ng baril na naiwan mula sa likuran ay tila nagpapatibay sa katotohanang hindi nilang to tungkol sa personal niyang galit. Ito ay isang digmaan na mas malawak pa sa inaakala niya. Nang makarating sila sa isang safe house sa labas ng lungsod, agad napasandal si Iza sa pader. Ang hilo na naramdaman niya kanina muling bumalik, mas matindi at mas nakapanghihina. Uminom ka muna, abot ni Adam na isang basong tubig. Ang kanyang mukha bakas ang pag-aalala, malayo sa mapaglarong billionaire na nakilala ni Iza sa party. Elise, Iza, kailangan natin maging tapat sa isa't isa. Hindi tayo makakaligtas kung magtatago pa tayo ng lihim. Huminga na malalim si Iza at nilabas sa isang maliit na recorder na itinago niya noon pa. Ito ang huling tawag ng tatay ko bago sila pinatay. Ang sabi niya, Leonardo, wag mong ituloy ito. Bakit niya sasabihin yun kung di ang tatay mong sila rin? Kinuha ni Adam ang recorder at pinakinggan to ng paulit-ulit. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang laptop at nag-login sa isang server na hindi pamilyar kay Iza. Dahil ang Leonardo na tinutukoy niya ay hindi ang tatay ko, Iza. Ang tatay ko ay si Leonardo Montgomery, pero ang head ng security ng Vanguard Holdings noon ay si Leonardo Sarmiento, isang dating tauhan ng tatay mo na lumipat sa kabila. Nanigas si Iza. Ano? Ipinakita ni Adam ang isang lumang payroll at organizational chart ng Vanguard Holdings. Doon, nakita ni Iza ang mukha ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang lalaking madalas niyang makitang kausap ng kanyang ama sa opisina. Ang Vanguard Holdings ang tunay na kumuha ng lupain ninyo, paliwanag ni Adam. Ang boses puno ng pait.
Ginamit nila ang pangalan ng tatay ko para matakot ang ibang investors. At ang tatay ko, tumahimik siya dahil binihag nila ang nanatiling buhay na miyembro ng pamilya Ruiz, ikaw at si Isaac. Binantaan nila ang buhay ninyo kaya hindi siya makapagsalita. Nabitawan ni Iza ang basong hawak niya. Ang basag na kristal sa sahig ay tila simbolo ng kanyang 10 taong paniniwala na biglang nawasak. Kaya ba? Kaya ba pinabayaan niya kaming mabuhay? Hindi dahil sa awa kundi dahil sa takot para sa amin? Tumango si Adam. Gusto kanyang protektahan mula sa malayo, pero alam niya, mas mapanganib kung lalapit siya. Iza, ang galit mo, naiintindihan ko, pero ang Vanguard ang pumatay sa mga magulang mo. Sila rin ang sumisira sa kumpanya namin ngayon dahil gusto nilang burahin lahat ng success sa ginawa nila 10 taon nang nakakaraan. Napahawak si Iza sa kanyang ulo. Ang lahat ng plano niyang paghihiganti, ang pagpasok sa Montgomery Group, ang pang-akit kay Adam, ang paghahanda ng armas, lahat ng yon nakatutok sa maling tao. Bakit mo to ginagawa, Adam? Tanong ni Iza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ko tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Lumapit si Adam at hinawakan ang magkabilang balikat ni Iza. Dahil bago ka pa naging si Elise Salvador, matagal na kitang hinahanap. Hindi dahil gusto kitang saktan, kundi dahil gusto kong itama ang pagkakamali ng nakaraan. Sa gitna ng revelasyong ito, muling naramdaman ni Iza ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Ang panghihina ng kanyang katawan ay hindi na lang dahil sa puyat o stress. Nang lumabas siya, nakasandal si Adam sa pinto, ang mga mata puno ng pagtataka at isang uri ng pag-asa na kinatatakutan ni Iza. Iza, mahinang tawag ni Adam. Kailan ang huling dalaw mo? Hindi makatingin si Iza. Ang puot na nararamdaman niya para sa mga Montgomery ay unti-unting napapalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na realidad. Ang plano niyang paghihiganti ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Isang buhay na ngayon tumitibok na sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang katahimikan sa loob ng safe house ay naging bingi para kay Iza. Nakatayo si Adam sa kanyang harap, naghihintay ng sagot na kahit siya ay natatakot bigkasin. Ang bawat segundo ay tila 1 taon habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Iza, sumagot ka. Muling pag-uulit ni Adam. Ang boses ay malambot pero may otoridad. 1 buwan ang nakakalipas mula ng gabi sa penthouse. Ang mga senyales na yan, hindi yan basta stress lang. Umiwas ng tingin si Iza. Hindi ko alam, Adam. Masyadong maraming nangyayari. Ang paghihiganti ko, ang Vanguard, ang kapatid ko. Wala akong oras para isipin ang sarili ko. Ngunit hindi siya tinantana ni Adam. Kinabukasan, sa ilalim ng mahigpit na seguridad, palihim na nagpatawag si Adam na isang mapagkakatiwalaang doktor sa safe house. Hindi na nakapalag si Iza nang isilang siya na isang seri ng pagsusuri. Habang naghihintay ng resulta, nakatitig lang si Iza sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw na tila hindi nagbibigay ng liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Pumasok ang doktor na may hawak na folder. Seryosong mukha nito pero may bahid ng gulat. Congratulations, Mr. Montgomery, and to you, Miss Salvador, or Ruiz, simula ng doktor. Ang mga pagsusuka at pagkahilo, normal lamang sa kalagayan mo, pero may kakaiba sa ultrasound. Anong kakaiba? May sakit ba siya? Mabilis na tanong ni Adam. Bakas ang tensyon sa kanyang mga balikat. Umiling ang doktor, iniharap ang monitor ng portable ultrasound machine. Hindi po sakit. Napansin namin na hindi lang isa ang maririnig nating tibok ng puso. 3 sila. You are carrying triplets, Miss Iza? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Iza. Triplets? 3? Napahawak siya sa kanyang puson na tila ba doon palang nagiging totoong lahat. Ang isang gabi ng pagkakamali ay hindi lang pala isang buhay ang nilikha, kundi 3. 3 bata na magdadala ng dugong Ruiz at dugong Montgomery, ang 2 pamilyang pinaglayo ng dugo at puot. Napaupo si Adam sa gilid ng kama, hindi makapagsalita. Ang kilalang tuso at matapang na playboy tila nawala ng lakas. Tumingin siya kay Iza at sa unang pagkakataon, nakita ni Iza ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata nito. Triplets, bulong ni Adam.
Pagkatapos dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Iza at hinawakan ng mga kamay nito. Iza, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na saktan kayo ng kahit na sino. Ang kilalang tuso at matapang na playboy na wala ng lakas. Tumingin siya kay Iza at sa unang pagkakataon, nakita ni Iza ang luhang nagbabadsang pumatak mula sa mga mata nito. Triplets! Iza, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko hayaang saktan kayo ng kahit na sino. Ang mga batang to, sila magiging duro ng lahat ng galit na to. Ngunit sa halip gumaan ang loob, mas lalo natakot si Iza. Adam, paano? Ang mga kaaway natin kapag nalaman nilang buntis ako, mas lalo tayong magiging target. Gagamitin nilang anak ko para makuhang gusto nila? Tumayo si Adam at ang kanyang ekspresyon naging kasing tigas ng bakal. Hayaan mong subukan nila. Magkamatayan na pero walang sino mong makakahawak sa pamilya ko. Sa kabila ng pangako ni Adam, alam ni Iza na mas lalo magiging komplikadong lahat. Ang kanyang plano ng paghihigante tuluyan ng gumuho. Wala na siyang pakialam sa yaman o sa pagpapabagsak ng mga Montcrami. Ang tanging layunin niya ngayon ay ang mabuhay para sa kanyang mga anak. Ngunit sa labas ng kanilang taguan, ang kadiliman ay nagsisimula ng kumilos. Ang Vanguard Holdings ay hindi titigil hanggat hindi nauubos sa mga Ruiz at ngayon may 3 pang dahilan para mas lalo maging malupit ang kanilang mga kaaway. Ihanda mong sarili mo, Iza, sabi ni Adam habang may tinatawagan sa telepono. Mula ngayon, wala ng Elise Salvador. Ikaw ang magiging Mrs. Montcrami, gusto mo man o hindi. Yan lang ang tanging paraan para mabigyan kita ng proteksyon na kailangan mo. Mrs. Montcrami. Ang pangalan na dati kinasusuklaman niya, ngayon, tila siyang magiging kuta niya sa gitna ng nagbabadsang unos. Di pa man lubos na na-enjoy ni Iza ang katahimikan ng safe house, ang balita tungkol sa pagbabalik ni Adam sa syudad kasama ng isang misteryosong babae ay mabilis kumalat sa mga social circles ng elite. At gaya ng inaasahan, hindi ito pinalalampas ng mga taong nagnanais na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa buhay ng mga Montcrami. Isang hapon, habang nagpapahinga si Iza sa garden ng secured estate ni Adam, isang marahas na pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. 3 babae na tila rumampa mula sa isang fashion magazine ang bumaba. Sa pangunguna ni Chloe Valderrama, ang anak ng isa sa pinakamalaking shareholders ng Montcrami Group at ang babaeng tinalaga ng media bilang future wife ni Adam. So, ito ba ang basurang pinagkakabalahan ni Adam? Bungad ni Chloe habang matalim ang tingin kay Iza mula ulo hanggang paa. You don't look like a consultant to me. You look like a cheap social climber. Dahan-dahan tumayo si Iza. Kahit na nakaramdam siya ng bagyang pagkahilo dahil sa kanyang pagbubuntis, hindi niya iniyaang makita ng mga ito ang kanyang kahinaan. Pinunasan niya ang kanyang kamay. Hinarap ang mga ito ng may malamig na tingin. At ikaw, sino ka naman? Ang sekretary ni Adam na nakalimutang magsuot ng tamang uniforme? Balik ni Iza. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pang-uuyam. Namula sa galit si Chloe. I am Chloe Valderrama, ang mapapangasawa ni Adam. I don't know what kind of spell you cast on him but I want you out of this house. Now! Tumawa ng mahina si Iza. Isang tawang nagpakulo sa dugo ng kanyang mga kaharap. Marriage? Bakit? Tinanong ka na ba niya? O baka naman panaginip mo lang yan nangyayari? You bitch! Susugod sana ang isa sa mga kasama ni Chloe, si Marga, pero mabilis na humarang ang mga bodyguards ni Adam. Don't touch her, banta ni Iza. Ang kanyang mga mata nag-aapoy na sa galit. I am not just a consultant. Kung gusto niyo akong paalisin kay Adam niyo sabihin pero babalaan ko kayo. Ang mga taong sumusubok na humarang sa daan ko, hindi nagtatapos ng maganda. Akala mo ba, matatakot mo kami? Alam namin ang sekreto mo. Alam namin, wala kang kahit anong background sa Singapore. You are a fraud, Elise Salvador, or whoever you are. Kung fraud ako, bakit si Adam ang lumalapit sa akin? Bakit siyang nagmamakaawa na manatili ako rito? Lumapit si Iza kay Chloe hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. You are pathetic, Chloe. Ginamit mo ang pangalan ng tatay mo para makakuha ng atensyon na isang lalaking di ka naman mahal? Sa tingin mo ba papatulan ka ni Adam dahil lang sa share ng tatay mo? He is a Montcrami. He takes what he wants and right now, he wants me. Di na nakasagot si Chloe nang bigla. Bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Adam.
Madilim ang mukha nito at bakas ang galit sa mga mata. "What's going on here?" sigaw ni Adam. "Adam, darling!" Patakbong lumapit si Chloe, humawak sa braso ni Adam. "This woman, she insulted me. Ang sabi niya ikaw ang naghahabol sa kanya." Tiningnan ni Adam ang kamay ni Chloe na nakahawak sa kanya at marahas itong tinanggal. "She's right, Chloe. Ako ang naghahabol sa kanya. At kung sino man sa inyong muling magtatangkang tumapak sa pamamahi ko para bastusin siya, sisiguraduhin kong bukas na bukas din bagsak ang stocks ng mga pamilya ninyo." Natahimik ang lahat. Ang pagkapahiya ni Chloe sa harap ng kanyang mga kaibigan ay hindi na mabubura. "Umalis na kayo ngayon din?" dagdag ni Adam. Na makaalis sa mga kontrabida, hinarap ni Adam si Iza. "Iza, are you okay? Nararamdaman mo ba ang mga bata?" Umiling si Iza pero ang kanyang puso nananatiling matigas. "Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol, Adam. Kaya kong labanan ng mga babaeng yan. Ang mas inaalala ko ay ang mga totoong kaaway na nagtatago sa likod nila." Tinignan ni Adam ang matapang na babaeng nasa harap niya. Alam niya, sa kabila ng pagiging palaban nito, may takot pa ring namumungad sa puso ni Iza. Ngunit sa araw na to, isang bagay ang napatunayan. Si Isadora Ruiz ay hindi magiging biktima. Siya ay isang reyna na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Pagkaalis ni na Chloe, binalot ng mabigat na katahimikan ng hardin. Nanatiling nakatayo si Iza, matigas ang anyo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabigat, bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot sa mga babaeng yon, kundi dahil sa pagod na dulot ng kanyang kondisyon. "Iza, pumasok na tayo sa loob. Kailangan mo magpahinga?" Dahan-dahan lumapit si Adam. Akbang hahawak sa kanyang siko pero agad na umiwas ang dalaga. "Huwag ngayon, Adam. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo matapos mong dalhin ang mga pesteng yan sa buhay ko." Asek ni Iza habang naglalakad papasok ng mansyon. Sumunod si Adam, hindi nagpapaawat. "Hindi ko sila dinala dito. Silang kusang pumunta dito dahil sa mga chismis, Iza. Please, listen to me." Napatigal si Iza sa gitna ng malawak na sala. Hinarap niya ang binata na may mga matang puno ng pagdududa. "Makinig? Sa alin? Sa mga kasinungalingan mo? O sa katotohanan hanggang ngayon pakiramdam ko, isa lang akong bilanggo sa gintong hawla mo?" Huminga ng malalim si Adam. Sa halip na magalit, lumambot ang kanyang ekspresyon. Umupo siya sa sofa at hinilot ang kanyang sentido. "Alam mo ba kung bakit hinayaan kong manatili ka sa kumpanya kahit alam kong peke ang credentials mo bilang Elise Salvador?" Napakunot ang noo ni Iza. "Anong ibig mong sabihin?" "Iza, bago ka pa tumungtong sa opisina ko, alam ko na kung sino ka." Pag-amin ni Adam na nagpasinghap sa dalaga. "Noong unang gabi pa lang sa gala, hindi ako nagulat dahil sa ganda mo. Nagulat ako dahil sa wakas, nahanap na kita." Naniga si Iza sa kinatatayuan. "Alam mo, 10 taon nang nakalipas, nung gabing mangyari ang trahedya, nandun ako." Simula ni Adam. Ang boses puno ng pait. "Nakita ko ang tatay kong balisa. Nakita ko siya may kausap sa telepono, nagmamakaawang wag ituloy yung operasyon ng Vanguard. Nang gabing yon, nalaman kong lahat. At nang mabalitaan kong may nakaligtas sa 2 bata, sinumpa ko sa sarili ko, hahanapin ko kayo ni Isaac para itamang lahat. Kung ganon, bakit hindi ka lumapit? Bakit hinayaan mo kaming magdusa sa hirap habang nagpapakasasa kayo sa yaman?" Sambat ni Iza. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo. "Dahil ang Vanguard ay nakabantay sa bawat galaw namin?" sigaw ni Adam. Tumayo siya at lumapit kay Iza. "Ang bawat pagtulong na gagawin ko noon ay magsisilbing death warrant ninyo. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong maging makapangyarihan para maprotektahan kayo nang hindi nila nalalaman. Iza, ang pagiging playboy ko, ang mga party. Lahat ng yon ay front lang para isipin nilang wala akong pakialam sa negosyo, para hindi ako ang paghinalaan na nag-iimbestiga sa kanila." Hinawakan ni Adam ang mukha ni Iza. Sa pagkakataong to, hindi na umiwas pa ang dalaga. "Hinayaan kitang akitin ako dahil gusto ko mapalapit ka sa akin kung saan masisiguro ko ang kaligtasan mo. Pero hindi ko inaasahan na sa gitna ng plano ko, mahuhulog ako sa iyo ng totoo. At lalong hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng pamilya sa ganitong paraan." "Adam," bulong ni Iza. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon, unti-unti nang gumuguho. Ang lalaking akala niya ay simbolo ng kanyang kamatayan, siya rin palang magbabantay sa kanya mula sa dilim.
Iza, hindi ako ang kalaban mo at hindi ko papatay ng pamilya ng babaeng mahal ko. Seryosong sabi ni Adam. Ang triplets, sila ang pag-asa natin. Sila ang magpapatunay na ang pag-ibig ay kayang bumura sa puot ng nakaraan. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Iza ang katotohanan sa bawat salita ni Adam. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, tumunog ang alarm system ng mansyon. Sir, we have a breach at the perimeter. Sigaw ng head security sa radyo. Nagkatinginan sina Iza at Adam, ang tunay na kaaway, pagod na sa pagtatago at ngayon, handa na silang tapusin ang sinimulan nila 10 taon na nakalilipas. Ang bawat sulok ng mansyon na balot ng mapulang ilaw mula sa alarm system. Hindi na ito laro. Hindi na ito simpleng asaran sa pagitan ng mga socialite. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Iza, ang pag-atake ng Vanguard Holdings. Dalhin si Iza sa panic room. Ngayon din. Utos ni Adam sa kanyang mga tauhan habang mabilis binubuksan ang isang taguan ng mga armas sa likod ng isang painting. Hindi ako aalis, Adam. Sigaw ni Iza habang kinukuha ang sarili niyang barel na nakatago sa ilalim ng lamesa. 10 taon ko tong hinintay. Hindi ako magtatago habang tinatapos mong laban ko. Iza, buntis ka. Triplets ang dala mo. Galit na lumingon si Adam. Ang mga mata puro ng takot para sa mag-iina niya. Kaya ko silang protektahan. Matigas na sagot ni Iza. At mas mapoprotektahan ko sila kung alam kong buhay ka. Bago pa makasagot si Adam, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa main gate. Pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki na naka-uniforme ng itim. Sa gitna nila lumakad ang isang lalaking may katandaan na pero bakas ang otoridad, si Leonardo Sarmiento, ang dating head of security ng mga Ruiz at ang utak ng Vanguard. Isadora, lumabas ka na dyan. Malamig na boses ni Sarmiento na umalingaw sa lobby. Tapusin na natin ang sinimula ng mga magulang mo. Masyado silang naging matigas ang ulo, wag mo silang gayahin. Mabilis gumalaw sina Iza at Adam, gumagamit ng mga haligi ng mansyon bilang proteksyon. Nagsimula ang palitan ng putok. Sa bawat bitaw ng bala ni Iza, ramdam niya ang bigat ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang adrenaline ay nananaligtay sa kanyang mga ugat. Hindi siya po pwedeng sumuko. Adam, sa kaliwa! Sigaw ni Iza na makitang may susubok na bumarel sa likuran ni Adam. Sa isang mabilis na pag-asinta, napatumba ni Iza ang kalaban. Salamat, wifey. Biro ni Adam kahit sa gitna ng panganib. Sabay hagis na isang flashbag patungo sa mga tauhan ni Sarmiento. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Iza si Sarmiento na papalabas patungo sa garden. Hindi niya ito po pwedeng hayaan na makatakas. Kahit nahihilo at mabigat ang katawan, hinabol niya ito. Sarmiento! Sigaw ni Iza pagdating sa garden. Humarap ang matanda, may hawak na baril. Akala ko ba matalino ka? Isadora, pinagkakatiwalaan ka ng mga Montgomery pero sa huli, mamamatay ka rin pala sa kamay ng isang taong dati mong tinatawag na tito? Pinatay mo ang mga magulang ko para sa pera at lupa. Nanginginig ang boses ni Iza sa puot. Ang tiwalang binigay nila sa iyo, binalik mo sa kamatayan. Negosyo lang to, Iza. Nakangiting sabi ni Sarmiento habang dahan-dahang tinataas ang baril. At sa negosyo, walang puwang ang emosyon. Ngunit bago pa man makalabit, si Sarmiento isang putok na ang umalingaw-ngaw. Hindi galing kay Iza, kundi mula sa gilid. Si Adam, sugatan na ang braso ay nakatayo roon. Ang barel ay nakatutok kay Sarmiento. Huwag mong susubukan, banta ni Adam. Sa isang iglap na palibutan ng mga pulis at ng mga backup security ng mga Montgomery ang buong paligid. Ang Vanguard Holdings tuluyan ng nalusob. Habang pinapantangan si Sarmiento, tinitigan siya ni Iza ng diretso sa mata. Ang kadiliman mo ang tatapos sa iyo, Sarmiento, hindi ang paghihiganti ko, sabi ni Iza bago tuluyang mapaupo sa damuhan. Mabilis tumakbo si Adam sa kanya at niyakap siya. Tapos na, Iza. Tapos na ang lahat. Napaiyak si Iza sa balikat ni Adam. Ang 10 taon na bigat ay tila naglaho, ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, naramdaman ni Iza ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. 3 sipa, Adam, bulong ni Iza. Nararamdaman mo ba yon? Hinawakan ni Adam ang tiyan ni Iza.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng pagod at sugat. Ang kanilang mga anak ay ligtas, ang hustisya ay nakamit na, ngunit para sa kanila ito pa lang ang simula ng isang panibagong laban, ang laban para sa kanilang pamilya. Isang buwan matapos sa madugong pagtatagpo sa mansyon, dahan-dahan bumabalik ang katahimikan sa buhay ni Iza at Adam. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Leonardo Sarmiento at ang pagbagsak ng Vanguard Holdings ay naging sentro ng mga balita. Ngunit sa likod ng mga headline, isang mas malaking pagbabago ang nagaganap sa loob ng tahanan ng mga Montgomery. Ang mansyon na dati tila isang kuta ng digmaan, puno na ngayon ng mga gamit pambata. 3 crib, makukuling na damit at mga libro tungkol sa pag-aalaga ng triplets. Iza, kailangan mong inumin ang vitamins mo. Sabi ng doktor, double weight, triple dosage ang kailangan mo para sa mga bata. Paalala ni Adam habang papalapit sa kanya. May dalang baso ng gatas at ng mga gamot. Napangiti si Iza habang nakaupo sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Malaki na ang kanyang tiyan at bawat galaw niya tila isang hamon. Masyado kang praning, Adam. Maayos lang kami ng mga bata. Hindi ako praning, Iza. Masaya lang ako na sa wakas, wala na tayong kailangan katakutan. Umupo si Adam sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Gusto kong bumawi sa lahat ng oras na nawala sa atin. Nang gabing yon, nagdaos na isang granding victory and charity gala ang Montgomery Group. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Iza sa publiko bilang si Isadora Ruiz, hindi na bilang isang misteryosong consultant. Suot ang isang mahabang emerald green gown na sadyang disenyo para sa kanyang kalagayan, tila isang reyna si Iza na naglalakad sa gitna ng bulwagan. Nandun din si Chloe Valderrama na ngayon tahimik na at hindi na makatingin ng diretsyo kay Iza matapos malaman ang katotohanan tungkol sa pamilya Ruiz. Ngunit sa gitna ng kasiyahan bigla namatay ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumuon sa stage kung saan nakatayo si Adam. Hawak niya ang isang mikropono at ang kanyang mukha seryoso ngunit puno ng emosyon. Ladies and gentlemen, simula ni Adam. Ang gabing ito hindi lang tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Tungkol din to sa isang babaeng nagturo sa akin ng mga tunay na lakas na wala sa yaman, kung hindi, nasa katapangan na harapin ang nakaraan. Tumingin si Adam ng diretso kay Iza. Isadora Elise Ruiz, sa loob ng 1 taon, nabubuhay ka sa dilim. Ngayong gabi gusto kong ipangako sa harap ng lahat na hindi ko nahayaang mabalot kang muli ng anino. Dahan-dahan, bumaba si Adam. Mula sa stage at lumapit kay Iza, ang buong silid ay natahimik. Sa rahap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo, lumuhod ang kilalang billionaire playboy sa harap ng dalaga. Naglabas siya ng isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking diamante na napapalibutan ng 3 maliliit na esmeralda, simbolo ng kanilang triplets. Iza, mahal kita, higit pa sa buhay ko. Will you marry me? Will you let me be the father of our children and the man who will love you until my last breath? Napatakip ng bibig si Iza. Ang kanyang mga matay na puno ng luha, hindi ng bait kundi ng purong kaligayahan. Sa kabila ng lahat ng paghihigante, sa kabila ng lahat ng galit, ang pag-ibig pa rin ang nanalo. Yes, Adam. Bulong ni Iza sa narinig ng lahat dahil sa katahimikan. Yes, pakakasalan kita. Nagpalakpakan ng lahat habang sinusuot ni Adam ang singsing sa daliri ni Iza. Binuhat siya ni Adam at hinalikan sa harap ng mga kamera. Ngunit sa gitna ng kanilang saya napansin ni Iza ang isang figura sa dulo ng bulwagan. Isang babaeng nakasuot ng itim, may hawak na telepono at tila may kausap ng seryoso. Hindi pa tapos ang lahat. Ang proposal na iyon ay hindi lamang simula ng kanilang pagsasama, kundi metsa rin ng isang bagong panganib mula sa mga tao na ayaw makitang masaya ang huling mga Ruiz. Ang kislap ng mga diamante sa daliri ni Iza ay tila naging metsa ng panibagong gulo. Habang ang lahat ay abala sa pagbati sa bagong engaged na magkasama, ang babaeng nakaitim na napansin ni Iza ay mabilis na naglaho sa karamihan. Hindi mapakali si Iza. Ang kanyang instinct bilang isang Ruiz ay nagsasabi na hindi pa tapos ang laban.
Adam, may nakita ko, bulong ni Iza, habang dahan-dahan naglalakad papalayo sa sentro ng bulwagan. Isang babae, may kakaiba sa kanya? Agad na naging alerto si Adam. Huwag kang lalayo sa akin, Iza. Ang security nakadeploy sa buong paligid pero hindi tayo pwedeng magpabaya. Hindi nagtagal, isang mensahe ang natanggap ni Adam sa kanyang telepono. Isang video clip na nagpapakita ng loob ng kanilang nursery sa mansyon. Ang silid puno ng usok at may isang timer na bumibilang. The sin of the father will be paid by the children, ang nakasulat sa caption. Halos simatayan si Iza sa takot. Ang mga bata, Adam, ang triplets. Iza, huminahon ka, isang distraction lang to. Giit ni Adam pero kitang-kitang tensyon sa kanyang panga. Nakasecure ang mansyon. Walang makakapasok doon ang hindi ko alam. This is a psychological play. Ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala nila. Sa gitna ng kaguluhan ng paglabas ng mga tao sa hotel, isang grupo ng mga kababaihan ang humarang sa kanila. Mga dating flings ni Adam na pinangunahan ni Chloe na tila kontrolado ng kung sino. Sa gitna nila ay ang babaeng nakaitim na nagpakilala bilang si Sofia, ang kapatid ni Sarmiento. Akala nyo ba ganun lang kadaling itumba ang Vanguard? Ngisi ni Sofia habang may hawak na maliit na remote control. Kung hindi namin mapapatay ang mga magulang ninyo, sisiguraduhin namin wala nang susunod na henerasyon ng mga Ruiz at Montcrami. Biglang naramdaman ni Iza ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang stress at ang tensyon nagdulot ng maagang contraction. Napakapit siya sa braso ni Adam, ang kanyang mukha namumutla sa sakit. Adam, ang triplets, hindi ko na kaya, daeng ni Iza. Dito lumabas ang tunay na bangis ni Iza bilang isang ina. Sa kabila ng sakit, tinarap niya si Sofia. Akala mo ba dahil buntis ako'y mahina ako? Isang hakbang pa, Sofia, at sisiguraduhin ko, hindi ka na makakalabas ng hotel na ito nang humihinga. You're bluffing, hamon ni Sofia, ngunit hindi nagbibiro si Iza. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang matulis na tinidor mula sa buffet table sa tabi niya at mabilis na itinutukto sa leeg na Sofia nang magtangkang lumapit ito. Kasabay nito ang security team ni Adam, mabilis pinalibutan ng mga kasama ni Sofia. Adam, dalhin mo na siya sa ospital, ako nang bahala dito, sigaw ni Isaac, ang kapatid ni Iza na biglang sumulpot kasama ng mga tauhan nito. Isaac, gulat na sabi ni Iza. Labanan mo, Iza. Protektahan mo mga pamangkin ko, sigaw ni Isaac habang dinidisarmahan ng mga tauhan ni Sofia. Mabilis binuhat ni Adam si Iza patungo sa naghihintay na helicopter sa rooftop ng hotel. Sa loob ng sasakyan habang hinihingal at namimilipit sa sakit, hinawakan ni Iza ang kamay ni Adam. Adam, kailangan mabuhay ang mga bata. Kahit anong mangyari, iligtas mo sila, pakiusap ni Iza. Lahat kayo maliligtas, Iza. Hinding-hindi ako susuko sa inyo, pangako ni Adam habang pinupunasan ang pawis sa noo ng dalaga. Habang lumilipad ang helicopter patungo sa ospital, tanaw ni Iza ang liwanag ng lungsod. Ang kadiliman ng nakaraan ay sinusubukan silang habulin pero sa pagkakataong to hindi na siya nag-iisa. Siya ay isang ina, isang asawa at isang Ruiz na hindi kailanman magpapatalo sa tadhana. Ang laban para sa kinabukasan ng kanyang triplets ay nagsisimula na, hindi sa barilan, kundi sa loob ng delivery room. Ang puting kisame ng delivery room ang huling nakita ni Iza bago siya binalot na matinding hirap. Ang bawat contraction ay tila isang malakas na hampas ng alon na gustong lumunod sa kanyang katinoan. Sa labas, hindi mapakali si Adam, pabalik-balik sa paglalakad habang ang kanyang mga kamay ay puno pa ng tuyong dugo mula sa engkwentro sa hotel. Kailangan niyang kayanin, bulong ni Adam sa sarili. Iza, please, don't let the darkness win now. Sa loob, nakikipaglaban si Iza. Sa bawat pag-iri, naaalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang. Naaalala niya ang 10 taon ng galit na naging gasolina ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong tinig ang umalingaw sa kanyang isipan. Ang tibok ng puso ng 3 buhay na nasa loob niya. Isang malakas pa, Miss Iza, sigaw ng doktor. Sa huling pag-iri ni Iza, isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan. Kasunod nito ang pangalawa at ang pangatlo. Ang mundo na dati puno ng tunog ng putok ng barel at sigaw ng paghihigante,
Napalitan ng pinakamagandang musika sa pandinig ni Iza. Ang unang hininga ng kanyang mga anak. Nang dahan-dahang imulat ni Iza ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ni Adam na basang-basa ng luha. Hawak nito ang dalawang sanggol habang ang isa'y dahan-dahang nilalagay sa kanyang dibdib. "They're here, Iza," bulong ni Adam. Ang boses nanginginig sa labis na kagalakan. "Two boys and a girl. They're perfect." Tiningnan ni Iza ang maliit na kamay ng kanyang mga anak. Sa sandaling yon, lahat ng kadiliman sa kanyang puso tuluyan ng naglaho. Ang planong paghihigante na binuo niya sa loob ng isang dekada ay tila naging isang malabong panaginip. Ang pag-ibig na dati tinuturing niyang kahinaan ay naging kanyang pinakamalakas na kalakasan. Ito ang linggong lumipas. Sa gitna ng isang pribadong seremonya sa mansyon ng mga Montgomery, opisyal ng naging Isadora Elise Ruiz Montgomery ang dalaga. Hindi na ito isang contract marriage o bahagi ng isang plano. Ito ay isang tipan ng dalawang taong pinagbuklod ng trahedya at pinag-isa ng pag-ibig. "Anong iniisip mo?" tanong ni Adam habang niyayakap si Iza mula sa likuran habang pinapanood nila ang triplets na mahimbing na natutulog sa kanilang nursery. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis na nagbagong lahat," sagot ni Iza habang sumasandal sa dibdib ng asawa. "Pumasok ako sa buhay mo para sirain ang pamilya mo, pero ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pamilya." "Hindi lang ako, Iza." Hinalika ni Adam ang tuktok ng ulo nito. "Tayo, pinili nating wag maging bilanggo na nakaraan. Sa labas, ang araw ay sumisikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Ang mga kontrabida nasa likod na ng rehas, ang kumpanya mas matatag at ang pangalan ng mga Ruiz muling lumines." Ngunit higit sa lahat, nahanap ni Iza ang sagot sa kanyang sariling katanungan. Sa larong ito ang pag-ibig at paghihigante, hindi ang kanyang kadiliman ang nanaig. Ang kanyang puso ang nanalo, isang pusong natutong magpatawad, magmahal at bumuo ng kinabukasan sa kabila ng mabait na kahapon. Ang anino ng nakaraan tuluyan ng naglaho dahil sa wakas nahanap na nila ang liwanag sa piling ng isa't isa. Ang mansyon ng mga Montgomery na dati ay nababalot ng malamig na katahimikan at mga sekreto ay punong-puno na ngayon ng hindi kailanman inakalang ingay ni Adam na maririnig niya. Hindi ito ingay ng mga party o pagtatalo sa negosyo, kung hindi, ang sabay-sabay na iyak ng tatlong sanggol na tila may sariling orkestra tuwing 3:00 ng madaling araw. "Adam, si Archer gising na naman," mahinang bulong ni Iza habang pilit minumulat ang mga mata. Bago pa man makasagot si Iza, nakatayo na si Adam mula sa kama. Ang dating billionaire playboy na walang inatupag kundi ang sariling karangyaan ay eksperto na ngayon sa pagtitimpla ng gatas at pagpapalit ng diaper ng pikit mata. "Ako na, wifey. Matulog ka muna," malambing na sabi ni Adam sabay halik sa noo ng asawa. Pinanood ni Iza ang kanyang asawa habang karga-karga nito si Archer, habang ang dalawa pa nilang anak na sina Aiden at Althea ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga crib. Napangiti siya. Sino ang mag-aakala na ang lalaking balak niyang sirain noon ay siya palang magiging sandigan niya sa pagbuo ng pangarap. Nang mag-umaga, isang sorpresang bisita ang dumating sa mansyon. Si Isaac, ang kapatid ni Iza, na may dalang mga regalo. "Ate, mukhang kulang ka sa tulog pero sobra naman sa ganda," biro ni Isaac habang kinakarga ang kaisa-isang babae sa triplets, si Althea. "Huwag mo kong bulahin, Isaac. Alam kong nandito ka para tingnan kung ligtas pa mga pamangkin mo sa kamay ni Adam," sagot ni Iza habang nagkakape sa garden. Naging seryoso ang mukha ni Isaac. "Binisita ko ang puntod ni na mama at papa kahapon. Sinabi ko sa kanila, maayos ng lahat, na ang bunsong Ruiz ay hindi na naghahanap ng dugo, kundi nag-aalaga na ng bagong buhay." Napatigil si Iza. Lumapit siya sa kanyang kapatid at humawak sa balikat nito. "Salamat, Isaac. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan nating mabuhay dahil sa galit. Ngayon ko lang naramdaman na ang totoong paghihigante sa masamang nakaraan ay ang pagiging masaya sa kasalukuyan." Maya-maya, lumapit si Adam sa kanila. Bitbit ang dalawang batang lalaki. "Nag-uusap na naman ba kayo tungkol sa negosyo?"
Iza, bawal muna ang stress. May plano tayong family vacation sa susunod na linggo. Saan naman? Tanong ni Iza. Sa isla, kung saan tayo una nagkita pagkatapos mong magpanggap na consultant. Ngisi ni Adam. Gusto kong balikan ang lugar na yon, pero sa pagkakataong ito, wala nang maskara, wala nang Elise Salvador, ikaw lang, ang asawa ko at ang mga anak natin. Habang naglalakad sila sa malawak na damuhan ng mansyon, naramdaman ni Iza ang simoy ng hangin. Wala nang amoy ng pulbura at takot. Ang tanging nalalanghap niya na lamang ngayon ay ang halimuyak ng mga bulaklak sa garden at ang amoy ng sanggol sa kanyang mga bisig. Iza, tawag ni Adam habang nakatitig sa kanya ng may labis na pagmamahal. Salamat sa pagpili sa pag-ibig. Salamat sa hindi pagsuko sa kadiliman ko, Adam, tugon ni Iza. Sa huling pagkakataon, lumingon si Iza sa malayo. Ang mga anino na nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng liwanag. Wala nang Isadora Ruiz na naghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng dahas. Ang tanging natira na lamang ay ang isang babae na handang harapin ang anumang bukas, basta kasama ng pamilyang binuo niya mula sa abo ng trahedya. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Kung hindi, nagsimula sa isang matamis at totoong mabuhay ng masaya. Dito na nagtatapos sa makapigil hiningang kwento ni na Isadora at Adam, isang patunay na kahit gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan at kahit gaano man katindi ang pagnanais nating maghiganti, ang pag-ibig at pagpapatawad pa rin ang tunay na magpapalaya sa atin. Mula sa panulat ni Miss Ayesha, sana naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Iza at ang paninindigan ni Adam para sa kanyang pamilya. Mga ka-Ayesha, ano ang pinaka-paborito nyong eksena sa kanilang kwento? Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ang pinaka-mabisang gamot sa pusong puno ng puot? I-comment nyo na ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil mahilig kaming magbasa ng inyong mga reaksyon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig dito sa Ayesha TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para di kayo mahuli sa mga susunod nating mga kwento na tiyak magmamarka sa inyong puso. Ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, hanggang sa muli nating pagkikita at pagkukwentuhan. Paalam!